Ang tulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Nung hindi ko pa naipapahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angking. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan 1:9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Oseas 14:4-7. Aking gagamutin ang kanilang pagtataksil, malaya ko silang iibigin, sapagkat ang aking galit ay naalis na sa kanila. Ako'y magiging tulad ng hamog sa Israel. Siya'y mamumukadkad gaya ng liryo at kakalat ang kanyang ugat tulad ng Lebanon. Ang kanyang mga sanga ay yayabong at ang kanyang kagandahan ay magiging gaya ng puno ng ulibo at ang kanyang bango ay tulad ng Lebanon. Sila'y muling maninirahan sa kanyang lilim. Sila'y lalago gaya ng trigo at mamumulaklak na gaya ng puno ng ubas at ang kanilang bango ay magiging gaya ng alak ng Lebanon. Malayang iniibig ng Diyos. Sa pagpapatawad sa atin ng Diyos ay ibinabalik niya tayo sa kanyang pag-ibig. Hindi na niya tayo inaaring makasalanan. Tayo ay inaari niyang matuwid. Para sa ating kapakanan, si Jesus na walang kasalanan ay ginawa niya na maging kasalanan upang sa pamamagitan niya tayo ay maging katuwiran ng Diyos. Iniibig niya tayo gaya ng pag-ibig niya kay Jesus. Hindi lamang niya inalis ang galit sa atin, kundi ibinuhos niya ang kanyang pag-ibig sa ating puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay niya sa atin. Ang pagpapatawad ng Diyos ang pinto para tayo ay makapanahan sa piling ng Diyos at sa lahat ng pagpapala ng katubusan mula kay Jesus. Awit 103:2-5. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko, at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mga biyaya, na siyang nagpapatawad ng lahat mong mga kasamaan, na siyang nagpapagaling ng lahat mong karamdaman, na siyang tumutubos ng iyong buhay sa hukay, na siyang nagpuputong sa iyo ng habag at tapat na pagmamahal, na siyang bumubusog sa iyong nasa ng mga mabubuting bagay, ano pat nababago na gaya ng sa agila ang iyong kabataan. Laging magpuri at magpasalamat. Tinitiyak sa atin ng Diyos na tayo na nagpahayag ng ating kasalanan ay pinatawad at nilinis na niya sa lahat ng kasalanan. Kaya't mamuhay tayo araw-araw na nagpupuri at nagpapasalamat sa Kanya dahil sa pagpapatawad niya sa atin at sa lahat ng biyaya na kalakip nito, pagpapagaling, katubusan, habag at tapat na pagmamahal, katugunan sa lahat ng pangangailangan at sariwang lakas. Roma 5:8-11. Pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Lalo pa nga, ngayong itinuturing tayong ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay maliligtas tayo sa galit ng Diyos sa pamamagitan niya. Sapagkat kung noon ngang tayo'y mga kaaway, ay pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak, lalo ngayong ipinagkasundo na ay maliligtas tayo sa pamamagitan ng kanyang buhay. At hindi lamang gayon, kundi tayo'y nagagalak rin sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, na sa pamamagitan niya ay tinamo natin ngayon ang pakikipagkasundo. Patuloy na pagliligtas. Tayo ay iniligtas at pinakipagkasundo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus na kanyang anak. Siya na muling nabuhay na nasa kanan ng Ama sa langit ay nananahan sa atin na kanyang iniligtas kaya't nasa atin ang kanyang buhay. Ang buhay ni Jesus na muling nabuhay ang katiyakan na tayo ay patuloy na ililigtas niya hanggang malubos ito sa kanyang pagbabalik.
At habang tayo ay nabubuhay sa laman, tayo ay nagagalak sa Diyos dahil sa tinamo nating pakikipagkasundo, bunga ng gawa ni Jesus. Mateo 26:26 hanggang 28. Habang sila'y kumakain ay dumampot si Jesus ng tinapay. Binasbasan niya ito at pinagputol-putol at ibinigay sa mga alagad at sinabi, "Kumuha kayo, kainin ninyo, ito ang aking katawan." At kumuha siya ng isang saro at nang makapagpasalamat ay ibinigay sa kanila na nagsasabi, "Uminom kayong lahat nito, sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan." Tiyak na kapatawaran. Ang pagpapatawad sa atin ng Diyos ay nakabatay sa kanyang bagong tipan na pinagtibay ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Inialay ni Jesus ang kanyang katawan at dugo noong siya ay ipinako at namatay sa krus. Sinabi niya noong gabi bago siya nagdusa na ang kanyang dugo ay nabuhos para sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Manaig laban sa tukso. Ang sumampalataya at tumanggap kay Jesus na Panginoon at tagapagligtas ay ipinanganak na muli ng Espiritu ng Diyos. Siya ay iniligtas, pinawalang sala at pinatawad ng Diyos sa lahat ng kasalanan. Magagawa niya na hindi na patuloy na magkasala sa pamamagitan ng pananampalataya na si Jesus, ang binhi ng Diyos, ay nananahan sa Kanya. Sa pananampalatayang ito ay makapananaig siya laban sa tukso sa kapangyarihan ng Espiritu Santo na nananahan sa Kanya. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, sinabi mo, "Malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko." Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, binuhay na muli, at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.